Are you okay? Padabog niyang ibinaba ang basong hawak matapos uminom. Ibinalik niya ang pitsil sa rep. Ayos lang ho ako, ma'am. Magalang niyang sabi. Gusto na niyang umalis sa bahay na ito pero pinipigilan niya. Para sa kanya din ang paglayo sa syudad. Mas gusto niyang manatili dito kaysa sa lugar ng bangungot. Gabi-gabi pa rin siyang dinadalaw ng masama niyang panaginip pero sa awa ng Diyos, nagagawa niya iyon labanan lalo kapag nasa paligid si Shete. May kailangan po ba kayo? Paulit-ulit pa rin sa isip niya ang sinabi ng binata. Katulong lang siya sa bahay nito kaya dapat umasta siyang ganoon. Nagtataka ang mga tingin ni Laika. Hindi niya pinansin. You don't have to call me, ma'am. We're friends. Hindi siya sumagot. Nag-away ba kayo ni Pito? Umiling siya. Hindi naman ho. Katulong ho kasi ako dito. Kung may kailangan kayo sabihin niyo lang ho ako agad. Pilit siyang umiti. Biglang sumama ang pakiramdam niya. Upang libangin ang sarili, inayos niya mga gamit sa kusina kahit na maayos naman na ang mga ito. Malinis sa bahay ang may-ari kaya halos wala na siyang dapat gawin. Hinugasan niya mga hindi nagagamit na utensils at inayos ulit sa pwesto ng mga ito. Pasalamat niya dahil hindi na nangulit pa si Princess. It's not you, Pito. Hindi ka nagsasalita ng masasakit sa kahit na sino. Ayaw na ayaw mo o nakakasakit ng iba. Natigil siya sa pagwalis nang marinig niya ang malakas na boses ni Laika. Hindi niya napigilan ang sarili na makinig. Lumapit siya sa pader. Sumilip sa sala. Nandoon ang dalawa at halatang nagtatalo. Walang sagot sa Shete. Mali na sabihin mo kay Annalyn ang ganoon. Kaya ngayon ay amo na rin ang turing niya sa akin. She's too formal now than before. And it was your fault. Then good for her. Tanging sagot nito. Good for her, nasaktan mo? Anong kasalanan sa'yo ng tao? Nabuhay na naman ang sakit sa kanyang dibdib. Sanay siya sa sakit simula noon pero iba ang sakit ngayon. Mas masakit. Nakamamatay. Ako? Anong kasalanan ko sa'yo para saktan mo ko? Malamig pa rin ang boses nito. Natigilan si Princess. Umawang ang bibig pero walang nasabi. See? You can't answer me too. So stop asking me that question. I don't want to give her false hope for the things I know I cannot give to her. Napahawak siya sa kanyang dibdiba. Ramdam niya ang ilang ulit na pagkabasag noon. I cannot catch a broken woman for I am a broken man too. Tumalikod ito. Tuloy-tuloy na naglakad palabas. Natulala na lang siya sa sahig. Oo nga naman. How will a broken man catch a broken woman? Mas uunahin pa ba nitong iba kung pati ang sarili nito ay sira pa rin hanggang ngayon? Imbes na masaktan para sa sarili, mas iniisip niya ang nararamdaman ni Shete. Naawa siya sa binata dahil mag-isa nitong nilalabanan ang sakit na dulot ng babaeng unang minahal. Maybe the principle of the Millers was true. Seventh Miller will never fall in love again. He will be a broken and single man forever. Gusto ko siyang tulungan. Anya sa isip niya. Gusto niyang pawin ang lungkot sa mga mata nito sa tuwing tumitingin kay Princess. Pero paano siya magsisimula kung ang sarili niyang issue sa buhay ay hindi niya alam kung paano aayusin? Napakamot siya sa ulo bago pinagpatuloy ang gagawin. Pag-iisipan niya ang mga bagay, kumbaga. Una ay kung ano ang gagawin niya para mapagaan ang kabiguan ni Shete. Wala naman sigurong masama kung uunahin ko ang iba. Anya. Nagluto siya ng mga pagkain gusto ni Shete. Nagtanong siya kay Princess sa mga paboritong ulam ng binata at masaya naman itong sinabi sa kanya. Tinulungan pa siya nito sa pagluluto. Mabuti at may stock ng mga paborito nito. Ikaw na lang bahalang umintindi kay Pito ha. Masyado lang siyang maraming iniisip. Kung ano man ang sinabi niya sa'yo, ako nang humihingi ng sorry. Nasa tabi niya ito habang hinahalo ang chicken curry na niluluto. Wala ko yun. Ayos lang naman sa akin ang mga sinabi niya. Ngumiti ito. Thank you for understanding him. He needs you a lot. Inabot nito ang kutsarang inilapit niya para tikman ng curry. And please stop being formal to me. Ako lang to. Magkaibigan tayo. Susubukan ko. Sa lahat ng sinabi ni Shete, hindi niya alam ang mukhang iharap niya dito. Pero kailangan niya maging matatag. Kailangan niyang tanggapin lahat ng masasakit na salita na sasabihin pa lang nito. Napakabait niya. Masakit man yung mga salita na nasabi niya. Mas nangibabaw pa rin sa akin ang mga kabutihang nagawa niya. Sa nabalang araw, matuto siyang tanggapin na babaeng sinusubukang pumasok sa buhay niya.
Nagkibit-balikat siya. Kung sino man ang babaeng yun, kailangan niya lagyan ng shield ang puso niya at maganda ng ilang rolyo ng tissue. Kailangan ko palang bumili ng maraming tissue. Paalala niya sa sarili. Wala naman talagang madali sa pag-ibig. Pero kung mahal mo, kakayanin mo. Humagik-hik ito. Sa tingin mo uuwi siya ngayong tanghali? Oo naman. Hindi naman yung tulad ng ibang lalaki na ma-pride. Madali lang maalis ang galit nun. Napatitig siya sa mukha ni Princess. Kitang-kita niya kung gaano nito kakilala si Shate. Sana ako din. Ngiting-ngiti siya nang makitang papasok na si Shate. Tama nga si Princess. Nababalik ito sa tanghali. Kung galit ito ay hindi niya alam. Mukha namang okay ang aura nito maliban sa seryosong muka. Ready na po ang lunch, sir. Formal niyang sabi. Kahit na ayos na ang pakiramdam niya sa mga sinabi nito ay gusto niya pa rin pangatawan na nakatulong lang siya. At walang lugar sa buhay nito. Tanggap niya kahit masakit. Tangulang ang natanggap niyang sagot. Ngumiti pa din siya. Sumunod siya nang maglakad ito patungo sa dining. Hindi niya makita si Princess matapos nitong sagutin ang tawag ng asawa. Tumikim siya. Kumuha ng plato para sa amo at inihanda ito ng maiinom. Tahimik silang pareho. Tanging kaluskos na mga galaw niya lang ang maririnig. Gusto niyang kausapin ito pero mukhang mapapahiya siya. Baka pagsalitaan na naman siya nito ng hindi maganda. Where's Princess? Basag nito sa katahimikan. Muntik siyang mapaiktad sa gulat dahil sa bigla-bigla nitong pagsasalita. Nasa taas ho siguro. Kausap ang asawa niya. Tumingin ito sa kanya. Magkasalubong ang kilay. Is Kuya here? Kausap niyo po sa phone? Tanging sagot nito bago nagsimulang kumain. Nakatingin lang siya sa bawat galaw nito. Sir? Hindi niya napigilan. Yes? Tumigil ito sa pagkain. Nasa kanya ang buong atensyon. Para na naman siyang hinabol ng mga magnanakaw sa kabog ng dibdib. Pasensya na po sa panghihimasok ko sa buhay niyo. Hindi na po mauulit. Nakatingin pa rin ito kaya halos mawala sa isip niya mga sasabihin. Simula po ngayon, aasta ako bilang kasambahay niyo. O, all around helper. Okay. Tanging sagot nito. Bubalik sa pagkain. Lihim siyang napasimangot pero hindi na rin nagsalita pa. Nang matapos ito, ay naglakad ng paalis. Nagliligpit na siya ng mga pinagkainan nang pumasok si Princess. Ngiting-ngiti ito. Pinapatawag ka ni Pitong Bansot? Ha? Bakit daw? Kaalis lang nito. Bakit hindi na lang sinabi sa kanya? Ewan ko. Nagkasalubong kami sa stair and he said tawagin daw kita. Tumawa ito. Nagmadali siyang tapusin ang mga gagawin bago inalis ang apron sa katawan at nagtungo sa kwarto ni Shete. Huminga siya ng malalim upang ihanda ang sarili. Nang makarating sa tapat ng pinto, ilang ulit siyang kumatok. Hindi na niya uulitin ang bigla-biglang pagpasok sa silid nito. Come in. Sagot nito. Malumanay. Pinihit niya ang doorknob. Kahit na sobra-sobra ang kaba. Sumilip siya. Nakahiga ito sa kama. Come closer. Sabi pa nito. Tumango siya kahit hindi ito nakatingin sa kanya. Tuluyang humakbang papasok. Tumigil siya sa paanan ng kama nito. Bahagya siyang napaatras nang bigla itong umupo. Nakayuko ito. May paglilingkod ba ako? May uutos ka? Umiling ito. Ilang minuto siyang nakatayo at tahimik silang pareho. Nanlaki ang mga mata niya nang marinig ang hikbi nito. Nagsimulang magtaas baba ang balikat. I need you, he whispered. I can't take it anymore. Napangiti siya kahit na may kirot sa dibdib niya. Alam mo ba, kapag malungkot ang isang tao ay nadadala ito sa emosyon. Alam kong nasasabi mo lang yan dahil malungkot ka. Tumingala ito. Hilam ng luha ang mga mata. Can you sleep beside me? I know it's too much but I don't know what to do anymore. Nag-iwas ito ng tingin. For almost a month of living with him, she never see him as vulnerable as of this moment. Gusto niyang alisin ang lungkot dito kahit na alam niyang siya ang masasaktan. Hindi na niya kayang hintayin na pagalingin ang sarili bago sumugal. Isusugal niya ang huling barahang meron siya para kay Shete. Lahat ng agam-agam niya inalis niya. If helping him means breaking her soul again and again, she will never think twice to save him. Umupo siya sa tabi nito habang nakangiti. Anong gusto mo?
Gusto mo ba akong maging libangan mo para pawiin ang lungkot mo? Hinaplos niya ang mukha nito. Wala itong sagot. Kung ano ang gusto mo ibibigay ko sa'yo. Makukontento ako sa kaya mong ibigay at hindi maghahangad ng kahit na anong kapalit. Dahil alam kong wala akong aasahan. Mahigpit itong yumakap sa kanya at mas lalong naiyak. Thank you. Huwag mo sabihin ang dalawang salitang yan hanggat hindi ka siguradong masaya ka na. Kapag nag-thank you ka ulit, ibig sabihin ay may aasahan na ako sa'yo. Aasa na may babalik mong ibibigay ko. Bigla, gusto niyang umiyak. Alam niyang siya ang kawawa sa sitwasyong ito. Pagpapakatangang tunay pero ngayon lang siya umibig kaya't ayaw niyang pagsisihan balang araw na wala siyang ginawa. Yes, she's in love with him. Nahirapan siyang tanggapin iyon dahil masyadong naging mabilis ang lahat pero hindi na niya kayang dayain ang sarili. Kahit na palipas pa lang ang tanghali, nakatulog na ito. Nakahiga sila sa gitna ng kama nito. Mahigpit na nakayakap sa bewang niya at nakaunan sa kanyang braso. Ramdam niya ang hininga nitong tumatama sa kanyang leeg. Nakatulala siya sa chandelier habang hinahaplos ang malambot nitong buhok. Hinalikan niya noon ito bago ipinikit ang mga mata hanggang sa tangayin ng antok. Wala sa hinagap niya na mapupunta siya sa ganitong sitwasyon. Gabi na nang bumaba siya. Wala na si Sheta sa tabi niya pagkagising. Balot na ang katawan niya ng kumot dito. Pakiramdam niya ay dumikit na sa kanya ang nakakaadik nitong bango. We will go back to Manila tomorrow. Hindi familiar sa kanya ang boses. Nang makarating sa sala ay nagsilingunan sa kanya ang mga taong nag-uusap-usap doon. Natigilan siya sa paghakbang ng mapatingin sa lalaking nakayakap kay Princess. Kumunot ang kanyang noo. Hindi niya alam pero pakiramdam niya nakita na niya ito sa kung saan. You're awake. Nalipat ang tingin niya kay Shete. Nakangiti itong lumapit sa kanya. Nagpalipat-lipat ang tingin niya sa dalawa na tila pinagbiyak na bunga. Matured version ito ni Shete. Naguguluhan pa rin siya hanggang sa maalala niya kung saan niya ito nakita. Nanlaki ang mga mata niya, muling tumingin sa lalaki. Nakakunot ang noo nito. Ikaw yun! Naibulong niya. Napatingin siya kay Princess, kaya pala familiar din ito sa kanya. By the way, he's Kuya First, the eldest among the Miura brothers. Halos maiyak siya sa tuwa nang makita ang dalawa. Naalala na niya. Ito ang magkasantahang nakita niya noon sa ospital noong siya ang duty na nurse. Yung buong pamilya ay nag-iiyakan. Gumaling siya kay Sheta na maluha-luha. Nagulat ito nang haplusin niya mukha nito. Nagkita ulit tayo. Anya. Si Sheta ang lalaki na kausap niya noon sa simbahan. Hindi niya akalaing ito ang lalaking makakasama niya ngayon. Hey, are you okay? What's wrong? Napakurap-kurap siya sa gwapong mukha ni Shete. Oh, wala. Masaya lang ako. Masaya siyang buhay ang dalawa. Come here. Hinila siya nito paupo sa couch. Uwi na sila bukas. Tapos na ang trabaho ni Kuya dito. Nakatingin lang siya kay First. Noong huli niya itong makita ay halos wala na itong buhay. Ganun din si Princess. Natahimik ang paligid. Doon siya nabalik sa sarili nang maramdaman ng pagpisil ni Shete sa kanyang kamay. Tumingin siya dito. Hindi ito nakatingin sa kanya kundi sa kapatid nito. Madilim ang ekspresyon ng mukha at kuyumang kamao. Kalma lang pitong bansot. Salos ka naman agad. Tumawa ng malakas si Princess. Ay, bakit ganyan ang mukha mo? Hindi ito kumibo. You're staring at me and he don't want you staring to other men. Even if I'm his brother, he's jealous. Hindi niya alam kung matatawa siya pero tumalo ng puso niya sa isiping nagsaselos ito. Nagtagis ang bagang nito, binitawan ang kanyang kamay at masama ang tingin sa kapatid na umalis. I'm not in the mood. He hissed. Sinundan niya ito ng tingin. Nagtawanan ang mag-asawa. He's improving. Komento ni First. And I'm so masaya. Princess giggled. Napangiwi siya. Excuse me muna, susundan ko lang. Go. Take your time. Halos ipagtulakan pa siya nito. Naiiling siyang pumanhik sa kwarto ni Shete. Hindi niya alam kung paano ito kakausapin. Ngayon niya lang naman nalaman na nagsasalos pala ang lalaki. 3 beses siyang kumatok, walang sumagot. Pinigit niya ang doorknob, nakalak. Buksan mo to. Bakit bigla ka nalang umaalis? Don't talk to me.
Dinig niyang sagot nito. Mahina lang ang boses pero narinig niya. Alam niyang nasa likod lang ito ng pinto. Kumatok pa rin siya pero matigas talaga ito at hindi nagbubukas ng pinto. Nailing siyang umupo sa harap noon at sinandal ang ulo. Totoo bang nagsaselos ka? I'm not. Nakumpirma niyang nasa likod lang ito ng pinto. Bakit ka umalis? Nag-uusap pa ata ako ng kuya mo. Nakita mo palang bukang bibig mo na agad. I saw your reaction. He's handsome, right? Nakagat niya ang labi. Kunti na lang at tatawa na siyang malakas. Iba pala ang dating ng reaksyon niya dito. Mas gwapo ka naman. Natahimik ito. Huwag ka na magselos. Nashock lang ako na nakita ko na pala sila dati. I'm not jealous. Madiing sagot nito. Sige nga kung hindi ka nagsaselos, buksan mo ang pinto. Abot tanga na ang ngiti niya. No, dun ka na sa kanya. He's more handsome, he's more charming, and he's more mature than me. I know all of that. Nasapo na lang niya ang noo. Mas gwapo ka kaya para sa akin. Mas charming ka sa kahit na anong anggulo at hindi ako mahilig sa matured, no? Sinusubukan niya pa rin itong suyuin. Hindi niya alam na ganito pala itong magselos. Parang batang nagtatantrums. Hindi. Alam kong palagi siyang mas lamang sa akin. Kahit sa princess, siyang nagustuhan. May hinanakit sa boses nito. Tumayo siya. Naiinis na siya sa mga sagot nito pero iintindihin pa rin niya. Tumigil ka sa mga sagot mo. Katulong mo lang ako dito pero simula ng usapan natin kanina, binigyan mo na ako ng karapatang manghimasok sa buhay mo. Madiin ang bawat salita niya. Kapag hindi mo to binuksan, kakausapin kong kuya mo at sasama ko sa kanila pabalik ng Biglang bumukas ang pinto, hindi pa man siya natatapos sa mga sasabihin. Napatili siya nang hilahin siya nito at kargahin. Ibinagsak siya nito sa kama. Hindi pa man siya nakakabawi, agad nitong ibinalot sa kanya ang kumot. Tinali nito iyon kaya hindi na siya makagalaw. Sa lubong ang mga kilay nito, doon siya natawa ng malakas. Anong ginagawa mo? Itatali kita dito sa kwarto ko para hindi ka na makalabas. Tumalikod dito. Where's my blindfold? Mas lumakas ang tawa niya. Hindi na siya nagpumiglas dahil alam niyang di talaga siya makakatakas sa mahigpit na pagkakatali ng kumot sa buong katawan niya. Anong gagawin mo sa blindfold? I will cover your eyes so you won't look to another man again. Pumasok ito sa walk-in closet nito. Paglabas, may dala na itong panyo. Stop making me jealous. Pulang-pula na ang mukha niya sa kakatawa. Sabi mo hindi ka nagsaselos. I'm not jealous. Bawi nito. Kasasabi mo lang eh. To Junia. You did not hear anything. Sumumpa ito sa kama. Tumabi sa kanya at inilagay sa mata ang panyo. Wala na akong makita. Good to hear. Bulong nito. Akala niya iiwan siya nito at babalik sa baba kaya napaiktad siya nang maramdaman ang mahigpit nitong yakap. Stay here with me, okay? Ipinatong nito ang baba sa balikat niya. Nasa baba pa si kuya. Ano ka ba? Kahit nandito siya, wala sa akin yun. Tigilan mo na ang selos na iyan dahil mali ang interpretasyon mo sa reaksyon ko. Paliwanag niya. Hindi ako titingin sa ibang lalaki. Mas sumigpit ang pagkakayakap nito sa kanya. I'm sorry for being jealous. I'm just afraid that you become attracted to kuya. He's the favorite of all. Ramdam niya ang lungkot sa boses nito. Gusto niya itong gantihan ng yakap. And you're my favorite. Kahit ba paborito siya na lahat, lagi mong tatandaan na ikaw ang paborito ko. Kahit lahat sila, siya ang gustuhin, nandito ako. Ikaw ang gusto. I'm lucky because you choose me. Alam niya ang pakiramdam na hindi pinili. Hindi pinili ng tadhana o ng mga taong wag sirain ang pagkatao niya. Kaya alam niyang nasasaktan nito. Ang mga taong tahimik ay siyang nasa masalimuot na mundo at kalungkutan. Lagi kitang pipiliin. Ani Annalyn. We have to go. Imporma ni Uno. Dala nito ang mga gamit nila mag-asawa habang silang dalawa ni Sheta ay nakasunod dito. Ingat ho kayo. Sabi niya at ngumiti pero agad ding umiwas nang mapansin ang masamang tingin ni Sheta sa kuya nito. Humawak siya sa braso ni Sheta at hindi na tumingin. Ibinaling niya ang tingin kay Princess. Mamimiss kita. Naluluha itong yumakap sa kanya. Kapag bumalik na kayo ng Maynila, bisita kayo sa house namin, okay? Take care of pitong bansot. He's mabait but full of kaartahan sa katawan. Pareho silang natawa. Parang wala sa harapan nila ang pinag-uusapan.
Noon ay inis siya kay Princess dahil sa pananakit nito kay Shete, pero nang makasama niya ito at nakita kung gaano nito kamahal si Uno, ay naiintindihan na niya ang sitwasyon. Kitang-kita ang saya sa mata ng mga ito kapag tumitingin sa isa't isa. Dalangin niya na balang araw maging ganoon din sila. Hindi kami babalik na Maynila. We will stay here for the rest of our lives. Sabat ng binata. Napailing siya. Ulam forever, ah? Then, we will make one. Ramdam niyang pag-iinat na magkabilang pisngi. Ang mga bulgar at walang pag-aalilangan nito mga banat ay nakakapanibago pa rin para sa kanya. We will make one ka dyan. Label muna bago maghangad ng forever. Kantsaw ni Princess. Napasimangot siya. Wala nga pala kaming label pero feel na feel ko ang forever niya. Aalis din kami bukas para mag-hiking and mountain climbing. Pag-iiba niya sa usapan. Nag-uusap ang magkapatid habang sila'y puro daldalan. Huwag kang mag-aalilangan magpa-hiking and climbing kay Pito. Tudyo dito. Natigilan siya. Naiintindihan niya ang ibig sabihin nito. Hindi niya alam kung paano sisimulang buksan ang parteng iyon ng pagkakataon niya. Ayaw niyang pandirihan siya ng mga taong nagiging malapit na ngayon sa buhay niya, lalo na ni Shete. Napatingin siya sa seryoso mukha nito. Nasa garahe kasama si First. Nakasuksok ang dalawang kamay sa suot na jogging pants. Magagawa niya kaya kung tanggapin? Naikuyom niya ang kamao. Nagiging negatibo na naman ang pag-iisip niya. Naaalala na naman niya ang bangungot sa buhay niya na ilang araw nang nananahimik. Baby, let's go. Mabilis na humalik si Princess sa pisngi niya at yumakap kay Shete nang tawagin ito ng asawa. Nakatanaw sila sa pag-alis ng sasakyang gamit ng mga ito. Tahimik lamang siyang inaarok ang nasa isipan. Papasok na sila ng bahay nang sinubukan niyang buksan ang usapan. May sasabihin sana ako sa'yo. Nakarating sila sa sala. Umupo ito sa single couch at tinapik ang katabi nito. Come here. Alangan siya lumapit pero sumunod pa rin. Paupo na siya sa tabi nito nang hilahin siyang paupo sa kandungan nito. Napapitlag siya. Napapikit upang hindi ipahalata ang gumugulo sa isipan niya. Anong gusto mo sabihin sa akin? Subandal siya sa dibdib nito. Hinaplos na siya ang buhok niya at yumakap sa kanya. Kapag ba may nalaman ka tungkol sa nakaraan kong hindi ka tanggap-tanggap, iiwan mo ko? Natatakot siya. Kung noon natatakot siya sa mga taong humahabol sa kanya, ngayon mas ikinatatakot niya na hindi siya nito matanggap. For her, she's a dirty woman. She's not pure. Like what? About purity, virginity. Hinaplos niya ang kamay nitong nasa bewang niya. Virginity does not define purity. You can be pure even if you had sex as long as you're a good person. And you can be a sinner even if you are virgin. Napakabuti talaga nito. Hindi niya minsan maisip kung bakit ang taong napakabuti ay siyang dumaranas ng labis na lungkot. Maybe God has plans for his happiness. Paano kung hindi na ako virgin? Pigil ang hininga niya habang hinihintay ang sagot nito. Hinahanda niya ang sarili. Alam niyang malaking bagay para sa mga lalaki ang pagiging berhen. Hindi ako tumitingin sa nakaraan na isang tao dahil may nakaraan din akong hindi dapat ipagmalaki. Humalik ito sa balikat niya. Kahit na natatakpan ng tela ay ramdam niya ang init ng mga labi nito. Virgin or not, if I love you, then I will accept you no matter what. A piece of hymen will never change my love for my woman. Sa sagot nito ay napanatag siya. Kung mamahalin siya nito, alam niyang matatanggap nito kung ano ang nakaraan niya. Ang pagmamahal ang magiging susi para tanggapin mo ang isang tao sa kabila ng dilim ng nakaraan nito. Pero mamahalin niya kaya ako? I love you. Bulong niya. Wala siyang narinig na sagot kundi tango. Nasaktan siya pero tanggap niya kung anong pinasok niya. Ayaw niya itong madaliin. Ayaw niyang pagkamalan nito ang lungkot na pagmamahal. Please, always love me. Sorry for being selfish. Ngayon ako naging makasarili. Gusto kong sumaya. Bulong nito pagkaraan ng katahimikan sa pagitan nila. Kapag kasama mo ba ako, masaya ka? Ngumiti ito. Ngiting minsan niya lang makita. Super happy. Hinalikan niya ito sa pisngi. Hanggat masaya ka, kasama ako. Hindi kita iiwan. Nandito lang ako. Kahit wala akong kapalit na makukuha.
Dugtong niya sa isipan niya. Konti na lang ay abot tanga na ang ngiti ni Annalyn. Sabay silang naglalagay ng gamit patungo sa sasakyan ni Shete. Ngayon ang unang biyahe nila para sa gagawing hiking at mountain climbing. Natutuwa siya na ito ang kasama niya sa unang experience sa pag-akyat sa bundok. Ayos na ba lahat? Tanong niya. Dala shoulder bag, lahat ng gamit niya ay ito ang bumili. Wala siya ni piso kaya kahit tanggihan niya ay ipinilit nito. Yes, I just changed my shirt, then we are ready to go. Walang sabi nitong hinubad ang t-shirt na basa ng pawis. Napaawang ang labi niya sa pag-flex ng muscles nito sa bahagyang pagyuko. Ang flat na tiyan ay naiipit ang abs. Pawis ang likod nito. Ilang ulit siyang napalunok habang pinagsasawa ang mga mata sa hubad nitong katawan. Can you wipe my back? Please? Napatikim siya. Inabot nito ang hinubad na t-shirt sa kanya. Mabilis niya yung tinanggap at pumunta sa likod nito. Hindi niya napigilang ilapit iyon sa ilong niya. Napakabango. Parang pati pawis nito ay perfume na paborito niya. Are you still there? Annalyn? Nabalik siya sa sarili at nanginginig na inilapat ang t-shirt nito sa malapad at matigas na likod ng binata. Diyos ko, bakit ba inilagay ako sa sitwasyong gusto ko na lang na maging t-shirt niya? Naiinggit siya sa t-shirt na hinahagod niya sa likod nito. Sana'y ako na lang. Mabuti pang t-shirt, nakatikim na. Ano ka ba naman? Pati t-shirt naiinggit ka? Bulong niya. Okay na. Inabot nito ang bag at kumuha ng panibagong damit. Hawak niya pa rin ang pawisang t-shirt. Parang ayaw na niya iyong bitawan. Natigil siya sa kanyang pantasya nang mapansin ang parang bakas ng kuko sa kaliwang balikat nito. Bago pa ba nito maisuot ang damit ay napigilan na niya. Ano to? Hinaplos niya iyon. Hindi siya sigurado kung tattoo o sugat pero malinaw na bakas iyon ng kuko. Napapitlag ito at agad na humarap sa kanya. Nothing. Inalalayan siya nito papasok ng sasakyan. We have to go. Tumango lang siya. Hindi pa rin may alis ang tingin sa balikat nito. Sugat ba yun? Ano nangyari? Nasaktan ka ba? No, this is nothing. Don't worry. Hindi to nakatingin sa kanya. Nagsimulang paandarin ang sakyan. Pagkalabas ng gate ay lumabas ito para i-lock ang gate. Nakasunod lang siya sa bawat galaw nito. Ano nga? Ulit niya. Hindi niya maalis ang pag-aalala kung saan ito nakuha ang sugat na yun. Stop asking, Annalyn. He answered. Pero kasi, pinutol nito ang sasabihin niya. It's a tattoo. A white tattoo. Bakit parang sugat? Peklat ba yan na tinakpan ng tattoo? Hindi niya akalaing ang tulad nito ay may tinta sa katawan. Hindi naman masama ang may tattoo pero hindi niya lang inaasahan na ang tulad ni Shet ang maglalagay noon. Parang ganoon na nga. Huwag mo na itanong. Take a nap. We will have a long ride. Pag-iiba nito sa usapan. Halatang umiiwas ito kaya hindi na siya nangulit pa. Ayaw niyang sirain ang masayang lakad nila. Siguro masyadong masalan para sa kanyang tattoo na iyon. Hihintayin ko na lang na siya mismo magtapat. Gusto ko makita mga punong dadaanan natin. Okay. Binuksan nito ang bintana sa pwesto niya. Napapikit siya sa pagtama ng malamig at sariwang hangin sa mukha niya. Nililipad ang buhok niya. Hindi niya napigilan ang ngiti. Sa mga nagdaang taon, ngayon niya lang ulit naramdaman ang kapayapaan sa kalooban niya. Bumalik ang masaya niyang pakiramdam nung nurse pa siya at may pasyente silang napapagaling. Priceless. Napatingin siya sa kamay niya na nakapatong sa kanyang kandungan. Naramdaman niya ang paghawak ni Shete. Bumaling siya sa binata. Hindi niya alam na nakatingin din ito sa kanya. Your smile is more beautiful than nature. Hinaplos niya ang kamay nito. At dahil yan sa'yo. Kislap ng mga mata nito. Pakiramdam nga niya siya ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Ang sabihan ng ganoon na isang seventh wheeler ay isang karangalan para kay Annalyn. Napakaswerte niya. You want to buy strawberries before we go hiking? Natawa siya sa pagkindat nito. Hindi niya maitago ang kilig. Nag-uumapaw. Gusto ko nga sanang sabihin yun eh. Nahiya lang ako. She answered. Don't be shy to me, Annalyn. Tell me all you want. What you feel and what you are thinking. And listen. Dapat ko rin bang sabihin na mahal na kita? Napatili siya ng malakas itong napapreno. Hindi niya naisuot ang seatbelt kaya muntikan siyang sumubsob sa dashboard.
Buti na lang ay naging mabilis ang galaw nito. Ginamit ang katawan upang hindi siya mauntog. Sa matigas nitong dibdib siya tumama. Napangiwi siya. Malakas ang tibok ng puso sa sobrang kaba. Akala niya'y maaaksidente na sila. Bakit ka biglang nagpreno? Bulong niya. I'm sorry. Agad ito ikinulong ang mukha niya sa mga palad dito at tiningnan kong nasaktan siya. Nagulat lang ako sa sinabi mo. Huwag kang magugulat ng ganoon lalo kung nagdadrive ako. Hindi siya makapaniwalang tumingin dito. Sa pagangat niya ng tingin ay nagkalapit ang mga labi nila. Nalaki ang mata niya at bigla itong naitulak. Tumama ang ulo nito sa harap ng salamin. Hala, anya. Nagkatinginan sila at sabay na natawa ng malakas. Goodness, sabi ni Sheteng tumatawa. Ginugulat mo rin kasi ako eh. Sayang, bakit mo tinulak? Malapit na eh. Ani ng isipan niya. Kinabahan ako, akala ko may nasagasaan ka.